Nagla-live po sila sa live po mismo. Opo. May Kasi video ano po, silang ginagawa na Opo. binabash kayo, kumbaga. Opo. Dito, malamang walang magiging laban itong babae, itong Venzi, mga kahombre ko. Kasi syempre, millions and millions ang followers ng Team Kalingap. So wala siya talagang laban. Hindi, alam mo, agago. Alam mo, may laban siya. Tandaan mo, huwag mong gawing basihan ang subscribers. Alam mo maagago, tuturuan kita ha. Ang laki ng channel mo, ikaw mag-isip ka. Alam mo, huwag mong dali ng usapan sa laki ng subscribers. Yung mga reklamo, tandaan mo, bumabase yan sa testimony at evidence. Kahit anong laki ng channel mo, kung paldo ang evidence mo at yung testimony mo, kasi titignan ng korte yan eh. Kapag yung testimony mo magkaiba sa ebidensya, talo ka. Pero pag yung testimony mo same sa ebidensya mo, kahit malaki subscribers mo, talo ka. Kasi lahat yan sa husgado pinag-uusapan, hindi sa YouTube. Mga binild nila, di ba? Tapos, Ulol, gago, wala na to. biglang gusto mo nang Oo, tingnan mo. ipabura lahat ng mga videos, hindi magiging okay yon. Hindi magiging okay yun. Kasi nga si Kulaong, simulas kay Kulaong lang. Hombre, si Kulaong nga eh. Tignan mo lang, kinontent mo ng kinontent, ginatasan mo. Hombre, yun naman si Kulaong di ba si FLM, kinontent mo ng kinontent? Ang dami mo, tignan mo, sagana ka sa content kay, Di ba't ginamit mo din naman yung tao? Kaya sabihin na natin, mali si FLM, may ginawang mali. Pero may karapatan din yan. Ginamit yung thumbnail niya, Kung makapagsalita ka, gawain mo din naman. Ano mga kahombre? Paano yung dedepensahan yan? Inaano daw, ginagamit yung yung muka. Siya rin naman, si Kulaong, ginagamit niya, Di ba? Paldo. Bago ka magsalita, Kulaong, ay maagago. Tignan mo muna yung channel mo. Lintik ka. Biglang paawa. Mark Jason. At naikotin kita na i-content sa vlog ko po. Pasensya na po kayo. Di ba di nagpapaawa yan? Tawag yan nagpapakumbaba. Malaki yung maagago. Magkaiba yung nagmamakaawa siya, nagpapakumbaba. Pag galit na galit, asar talo ka. Kapag nagpakumbaba yung tao, sabihin mo nagmamakaawa. Siyempre nagpapakumbaba, ayaw na ng gulo. Di ba? Siyempre nabibigla, tao pa rin naman, hindi naman robot yan eh. Siyempre naaasar din yan. Ngayon, nagpakumbaba yung tao, di ba? Sabihin mo naawa. Magkaiba yun. Nagpakumbaba lang yung tao sa'yo dahil ayaw na ng gulo. Nako, matindi ho yan mga kahombre ko. Kung tunay nga itong mga alegasyon na ito at meron siya mga pruweba, matinding rekta. Tama naman din si Maagago. Kung matinding kaptabayan talagang. Totoo naman guys, hindi ko kinakampihan si pero may punto naman siya kung totoo man, di ba? May punto naman si Maagago sa point na to. Kukulungan to mga kahombre ko ha. maliban po sa marami po siyang issue sa babae, tapos sa yung ayoko pong manloko na ng sponsor, supporter. To, tsaka ano kayang ibig niya sabihin sa nanloloko ng mga sponsor, no? Kasi alam din naman natin na hindi pera nila yung gamit nila. Ang gamit nilang pera sa pagtulong, mga kahombre ko, ay galing sa mga sponsors nila, di ba? Alam mo Maagago, hindi masama gumamit ng sponsor sa pagtulong. You know, di ba, ABS-CBN, GMA, they have also a sponsor. Hindi masama gumamit ng sponsor. No? Kasi ang sinasabi niyang niloloko ang sponsor, yung parang, ang nangyari kasi, di ba ito guys, i-correct yung po ako hindi po ako nambabash dito Ang pagkakalam ko sinasabi ni Dalagita, is parang ayaw niyang paasahin yung mga supporter and sponsor na, kasi umaasa kasi ibang sponsor na magiging sila Although sinasabi ni Kalinga Prab, entertainment lang yon for the vlog, and then nasa kanila kung magkakatuluyan sila. Hindi naman sila pinipilit ni Kalinga Prab kung magkakatuluyan sila o hindi. Walang ganun guys. Walang pinipilit si Kalinga Prab. Ngayon, ako, ang unawa ko dito, ang sinasabi niyang panloloko sa sponsor at viewers, yung magpretend sila na magiging sila.
Ayun yung nakikita ko. Pero sa pera, wala akong ano eh. May ibang usapan yun sa pera eh. And nakikita nyo naman. Oh, ako, nagbibis lang naman ako sa mga video. Pero hindi masama ang magkaroon ng sponsor sa pagtulong. Kasi even mga UNICEF, ako nagbibigay ako sa UNICEF, nag-i-sponsor ako sa UNICEF eh. International yon, di ba? So, sponsor ako. Nagbibigay ako doon sa UNICEF. Bibigay ako sa UNICEF. O, sa UNICEF, sponsor ako, lalabas. And tumutulong din naman sila. So, walang di masama ang sponsor. Kung gamitin nila sa pagtulong. Oh, anyway, kahit ang sponsor magbigay sa charity vlogger, hindi natin pwede question yun. Binigay yung charity vlogger, hindi natin kasalanan yun. At walang masama kahit magbigay ang sponsor sa charity vlogger at magbigay ang sponsor sa tinutulungan nila. Walang masama doon. Walang masama doon. Anyway, tuloy natin to. Ayoko pong manloko na ng sponsor, supporter. At saka ano kayang ibig niya sabihin sa nanloloko ng mga sponsor, no? Kasi alam din Hindi yan sa pera, maagago. Hindi tungkol sa pera yan. Kasi ang sponsor ng EDSI, hindi lahat, almost siguro, karamihan, umaasa na magiging sila. Yun ang sinasabi niya. Kaya niya pinatigil yung love team. Yun ang pagkakaunawa ko. Kasi ayaw niyang lumabas na hindi naman pala totoo, tapos di ba itutuloy pa. So, ganun yung pagkakaintindi ko. Anyway, tuloy natin. naman natin na hindi pera nila yung gamit nila. Ang gamit nilang pera sa pagtulong, mga kahombre ko, ay galing sa mga sponsors nila. No, naglalabas sila ng pera. Naglalabas din sila ng pera, natural. Siyempre, kung biriin mo, tingnan nyo guys biriin mo, charity vlogger ka, halos lahat ng pera mo ibibigay mo, talo ka. So minsan, kailangan mo din kumuha ng sponsor. Tulad na ginagawa ng ABS-CBN, GMA, lahat ng mga NGOs na tumutulong, meron silang mga sponsor. Kasi hindi, totoo lang guys, hindi pwedeng lahat ng pera mo ilalabas mo sa bulsa mo, may talo ka doon. So, kunwari, may pabahay ka, kailangan mo lang talaga ng sponsor para may makatulong ka. Hindi mo mababurden lahat. At hindi masama ang sponsor. Kahit nga sabi mong galing sa sponsor ng tulong, wala masama doon. As long as may nakikita yung sponsor na tinutulong nila, may nakita kang pabahay. Sabi ni Kuya Bal, sige po, tatanggap kami ng sponsor, donation. Pag binigyan nyo po kami, may makikita naman kami, bahay ang ginawa eh. Up and down pa eh. So pinapasamahan niya dito kasi, ba't daw tutulong gamit ang sponsor? Hindi masama yung kahombre. Hindi masama yun. Halos lahat ng NGOs may sponsor. Hindi pera nila yung gamit nila. Kahit hindi nila pera yun, as long as binigyan sila ng sponsor at tinulong nila yun, he will no question dun. No question. Gamit nilang pera sa pagtulong, mga kahombre ko, ay galing sa mga sponsors nila, di ba? So Walang problema dun. basically, mga kahombre ko, ang scheme nito, medyo parang si Norman Mangusin. Ay, wag mo itulad doon. Yan ka na naman eh. Galing mo magpasok eh. Inaalam mo, iskim yun. Harap-harapan yun. Sa live sinasabi, sino nagbigay, milistahan yan. Wag mo itulad kay FLM. Diba, may binibigay na listahan, binabanggit. Tulad nung kanina, binigyan ng bubong. Di ba binigyan ng bubong? Tinulungan. Inalis yung bubong, tinulungan ni Kuya Bal. Pera niya, ginamit niya doon. Kasi hindi ka nagre-research. Yan ang problema sa'yo. Puro ka ganun. Hindi ka nagre-research. Wala ka mga ebidensya. Ano mahirap? Laki mong channel, wala ka man lang research. Puro daldal. Puro ka daldal. Mga kahombre ko. Pero si Norman ay galing sa mga OFW, no? Na literal na hinihingian niya. Itong mga ito, mga OFW din, mga kahombre ko. Pero naniniwala naman ito sa kanila dahil nga sa pinapakita nila na nakakapagpagawa sila ng bahay, ganito, namimigay ng tulong, di ba? Ayan, nakikita mo naman, no? May tinutulong, may bahay, di ba? Man, napakarami hong discussion dito. Ako, together with Attorney Libayan, together with Boss Caio, hindi Tulad nito, sabi ni Richard Tugna. Di ba? Sabi ni Richard Tugna, sabi niya, teka lang ba, nahirapan, nag-i-English kasi yung ano eh. Yun. Meron nga nag-online solicit, walang permit gamit ng simbahan, di ba? Di ba? Online solicit, walang permit gamit yung simbahan. Di ba ano? Gano'n lang naman yun eh. Ay, grabe. Sorry, maagago. Ang uso ka pala dyan. Magkamukha tayo. Ito natin.
po kami fan, mga kahombre ko, ng poverty corn na to. Yung tipong tumutulong ka, tas ang kapalit is content. Ayoko Okay na yan. Alam, agago parehas, magkaiba tayo ng ng pananaw Sinasabi mo, ayaw mo ng ganyang content. Ulitin natin. Sige, pananaw mo yan eh. Sige, ito pananaw ko, play natin. hindi ho kami fan, mga Hindi daw siya fan ng kahombre ko, ng poverty corn na to. poverty corn daw. Tapos, Yung tipong tumutulong ka, tas ang kapalit is content. di ba? Wala ko nakikita mali dyan. As long as tumutulong. Wala mo maagago. Pero ako, ang naiisip ko naman, yung mga ganitong content na katulad mo, magko-content against sa ibang mga tao, yung kanilang mga makikialam ka, hindi mo kinokontent ang buhay mo, kinokontent mo din ang ibang buhay ng tao. Yan, si FLN, lahat ng vlogger na sikat, kinokontent mo, syempre, nandun yung views Magko-content ka ng mga sikat. Pero karamihan dyan, tinitira mo yung mga yan. Masyado kang mayabang. Puro akulaong. Yung mga vlogger, pati si Diwata. Yan, di ba? Diwata, pares bumalik sa hirap. Di ba? Yan po, ito may content mo. Kung nagko-content ka rin man ng iba, yung sa'yo, hindi nga lang pagtulong. Di ba? Ang kino-content mo, yung mga kapwa-vlogger na malalaki ang views. Pero kumikita ka. Ibang tao din naman kino-content mo. Ba't mo pinupuna yung kalingap? Yes, para sa'yo, mali, no? Kasi poverty porn daw, sabi nyo. Sabi nyo yan, karapatan nyo yun. Pero, karapatan din namin na masabihin na kahit yung kalingap ay hindi poverty porn, karapatan namin yun. Pwede kami mag-claim. Pwede rin kayo mag-claim poverty porn. Pero sa amin, pwede kami mag-claim hindi poverty porn yun. Pero ikaw, nagko-content ka rin man ng iba. Ayan, binabanata mo yung iba dito. Pero kumikita ka. Ano pinagkaiba? Gumamit ka din naman ng ibang tao sa content mo. Ano pinagkaiba? Hindi ba't ka rin? Nagko-content ka ng ibang tao? Nanggagamit ka rin ng ibang tao sa content mo? Bago ka po muna, tignan mo muna yung sarili mo. Maagagawa. Di ba? Puro viral yung kino-content mo rito, Ayan, Ayan, di kita sinisira. Di ba? Totoo naman, pero yan daw. Di ba? Ang dami na Pero sikat yan, kino-content mo. Lakas tama, dinampot at kinulong. Di ba? Mga title mo lang, Pero kumita ka rito. Huwag mo sabihin di ka kumikita rito. Vamos! Sinungaling at binastos si Tony. The rise and fall of Bea Bores. Diba yan, Nakikialam ka nga sa ibang buhay ng tao, Hindi nga pagtulong ginagawa mo, pero kumikita ka. Diba maagago, Mga kahombre! Paano yung idol ninyo? Pupuna ka sa kalingap, ikaw rin naman pala. Ay, nako kahombre. Puro ka lang daldal. Sponsors nila, di ba? So basically, mga kahombre ko, ang scheme nito, medyo parang si Norman Mangusin, mga kahombre ko. Pero si Norman ay galing sa mga OFW, na literal na hinihingian niya. Itong mga ito, mga OFW din, mga kahombre ko. Pero naniniwala naman ito sa kanila dahil nga sa pinapakita nila. Ikaw nagsabi, naniniwala. Ibig sabihin, hindi yan pinipilit. Ikaw nagsabi, naniniwala. Hindi pinipilit yan. Na nakakapagpagawa sila ng bahay, ganito, namimigay ng tulong, di ba? Man, napakarami hong discussion dito. Ako, together with Attorney Libayan, together with Boss Caillou, hindi ho kami fan, mga kahombre ko. Okay lang yun. Karapatan nyo yun. Hindi kayo fan, Pero ako may fan kami, di ba? Kanyang perception lang yan, syempre. I will respect your perception. Pero sa akin, wala akong nakikitang mali, I don't know kung anong definition nyo ng poverty porn. Karapatan nyo yun. And karapatan din namin, meron kami sarili perception sa pinapanood namin. At hindi kami kulto. Alam namin yung tama at mali. May choice kami, ng poverty corn na to. Yung tipong tumutulong ka, tas ang kapalit is content. Ayoko. Kayo rin naman Nagko-content rin naman kayo ng ibang tao sa content ninyo. Aminin nyo din.
Kumikita rin kayo. Hindi nga lang pagtulong, pero ibang tao kino-content nyo, di ba? Nagko-content din naman kayo eh. Kino-content yung ibang tao eh. Ano ba? Para-paras lang. Mahirap yan kahit sinong content creator sa YouTube. At basta as long as hindi mo kino-content sarili mo, ibig sabihin nagagamit ka rin ng ibang tao sa content mo. Dapat kung talagang hindi ka nagagamit, gamitin mo yung sarili mong content, sarili mong mukha. Ba't ibang tao pinapakailaman mo? Kasi may karapatan tayo, di ba? We have the right to criticize. We have the right to content, to make a comment, no? Ganun talaga. Trip nyo yan. Trip namin to. Walang pakialamanan. Din ang ganyan, mga kaombre ko. Kaming tatlo ay very, very negative pagdating sa ganito. Kasi Okay nga. Trip nyo yan. Walang pakialam. Sige, trip nyo yan eh. I don't believe in this kasi una sa lahat, lagi ko ngang sinasabi sa inyo, tulungan nyo muna ang inyong sarili. Tulungan nyo muna ang nasa bakuran nyo bago kayo lumabas sa bakuran nyo at tumulong sa ibang tao. If you are not rich, as Chavit Singson o kung sino-sino, Ay, mali yan. Parang pinapalabas niya kasi. Mayari, simpleng tao ka lang, hindi ka mayaman. For example, hindi ka mayaman. Di ba? Hindi ka mayaman. Ano? Pero, ang tanong ko sa kanya, ano pinagkaiba niya ng mga malalaking NGOs na tumutulong na charity? Kasi, sabi niya kasi, dapat daw tutulong ka parang mala Chavit Singson. Dapat may pera ka. May punto naman siya doon. Tama siya doon. Dapat talaga, kung tutulong ka, may pera ka. Ang tanong ko, kung may pera talaga yung mga malalaking mga charity vlogger o mga institusyon, mga NGOs na tumutulong, bakit sila humihingi ng sponsor? Like ABS-CBN, makagago. Logic lang. Logic lang. Hindi ko sinasabing tama ako. This is my point of view. Tanungin kita, ang ABS-CBN, ang GMA, mayaman na sila. Bakit sila nananawagan ng donation sa kanilang mga ginagawang pagtulong? Bakit may nagbibigay ng sponsorship sa kanila? Mayaman na sila, kumikita sila ng malaki. Bakit hindi nila kunin yung budget nila sa kinikita nila sa network nila? Bakit nagkumukuha at tumatanggap sila ng pera sa ibang tao? Kung logic mo, no, ang logic mo kasi dapat tumulong ka, may pera ka. Bakit ginagawa ng iba kahit malaki ng channel nila? Kumikita sila malaki. Bakit hindi sila naglalabas ng pera at tumatanggap pa rin sila ng pera sa ibang tao? At hindi masama na kunwari, simpleng tao lang ako, wala akong pera. Ang magagawa ko lang, ilapit yung tao para tulungan. Alam mo, hindi masama, no, na tulungan ka rin ng sponsor. Kunwari, ako, charity vlogger ako. Aamin lang naman ako. Ma'am, pwede niyo po akong tulungan sa aking pagcha-charity. At aamin naman po ako, ma'am, wala naman po akong pera. Pero sa tulong niyo po, ma'am, yung tulong na ibibigay po ninyo, yun po ang itutulong ko. Pero at the same time, ma'am, aamin din po ako, kailangan ko din po ng panggasolina, pangkain, para makagawa po ako ng tulong. Kasi, let's admit guys, hindi naman po masamang tumulong. At pinapakita kasi nila, kapag kasimpleng tao ka at nag-content ka ng charity, para ang dating pinapayaman mo yung sarili mo, hindi. Siyempre kikita ka. Sa umpisa mahirap ka. Dati ang time lalaki channel mo, lalaki din yung kita mo. Ang mahirap lang kasi, nag-charity ka, wala kang tinutulong. Kinukuha mo yung pera ng sponsor. Wala yung sponsor, bigyan mo 100,000. Tapos ang binigay mo, noodles lang. Hindi ka nagpabahay. Okay, di ba? 100,000 binigay siya ng sponsor. Ang nangyari, ikaw may bago ang kotse. Tapos yung tinulungan mo, wala man lang bahay. Don't questionable yun. Pero, kung ako, charity vlogger, sabihin ko sa sponsor, sir, ma'am, sige po, pwede po kayong tumulong sa charity ko. Yung tulong nyo po, pwede ko pong gamitin. At the same time, pwede nyo din po akong tulungan kasi kailangan ko po ng panggasolina, no? At pangkain ko lang po para syempre magawa ko po ang pagtulong. Walang masama doon. Maagago. Walang masama doon. Sabihin nyo, ba't tumutulong ka? Wala ka naman pera. Bakit? Masama ba ginagawa ko? Tumutulong na naman ako. Kung humingi ako sa sponsor ko ng pangkain, panggasolina, para lang makatulong ako, masama ba yon? Hindi masama yon as long as nagiging tapat ka sa sponsor. Ang mahirap, kinukupitan mo. Ang bira ka, oh. So, may kanya-kanya tayong maagago. May kanya-kanya tayong maagago. Ba't tumawa ka sa ilong mo?
May kanya-kanya tayong pananaw dyan. No? Siyempre, may pananaw nyo yan. Nirespeto ko yan. Pero pananaw namin to, respetuhin nyo din. Okay? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kung masama pala at mayaman ang ABS-CBN, ba't tumatanggap sila ng sponsor and donation? Di ba? Kung yan ang logic mo, bakit sila tumatanggap? Ang UNICEF, bakit ako nagbibigay sa UNICEF? Mayaman ang UNICEF, totoo siya. International yan. Bakit sila nanghihingi sa katulad ko? Kasi hindi nila kayang tulungan lahat. Yung budget nila, kung lahat ng pera mo ibibigay mo, tapos ang organization mo. Kaya kailangan mo talaga ng sponsor. Ganun yun. Hindi yun. Kaya yung poverty porn, mahirap yan i-define. Totoo lang guys. Mahirap mo, mahabang usapan talaga yan. Yung poverty porn, di ba? Hindi tulad ng iba. Magsusolicit online para daw sa simbahan, wala namang permit. Yun, matatawag mong permit. Yun ang matatawag mong poverty porn. Kasi hindi dinadaan sa legal. Wala man lang permit. Yun, sabihan mo poverty porn yun. Kasi hindi mo alam kung kinupit yung pera, hindi. Example lang po yun In general yun. Kasi may nagbanggit kanina Tuloy natin. Namang mga billionaire, then do not help. Kasi ibig sabihin noon, kaya ka tumutulong kasi definitely merong kapalit. Ay, alam mo, maagago. Alam mo, normal yan na may kapalit. You know why? Kasi, paano ka tutulong? Kunwari, may tutulungan ka. Binigyan ka ng 20,000. Yung 20,000 mo, kunwari, 20,000, sabi, Marzano, itong 20,000, bumili ka ng bigas. Bumili ka ng bigas, ibigay mo dun sa tinutulungan mo. Sabi ng sponsor, sasabihin ko naman sa sponsor, ma'am, pwede po bang bawasan ko tong Pwede ko ba bawasan tong 20,000 ninyo? Kasi hindi ko po kayang buhatin at maglalakad ako, bubuhatin ko po tong mga bigas na to. Baka pwede po ba ako makahingi sa inyo? Kasi wala pa naman po ako kinikita sa YouTube Kaya lang po, kailangan na ng taon ng tulong. Pwede po ba ako mabawasan yung 20,000 ninyo? Yung 20,000 nyo po, babawasan ko po. Pangkakain ko lang din po kasi maghapon po ako pupunta doon. At the same time, kailangan ko po mag-arkila ng jeep o kaya sasakyan para lang po madali yung bigas na tutulong nyo. Walang masama doon. Kahit sabihin na natin may makukuha ka. Bakit? At least naging honest ka sa sponsor mo. Anong gagawin mo? Ihintay mo yung gobyerno. Sige, sabihin na natin, every mo, dun sa area, madaming mahirap. Ikaw naman, hindi ka naman mayaman, gusto mo lang tumulong. At the same time, gusto mo gumawa ng content about doon. Anong gagawin natin? Hintay mo yung gobyerno. Di ba? Di, tulungan mo na lang. Kung maagawa ka ng paraan, tsaka hindi masama, mag-gain ka rin, bigyan ka ng, hindi masama, as long as gagamitin mo sa tama, maagago. Di ba, Ibig sabihin noon, kaya ka tumutulong kasi definitely merong kapalit. Yun lang naman yun. Normal yun, ba? Kasi hindi naman nila to gagawin kung hindi nila to pinagkakakitaan. And lumabas din yan sa bibig ni Val Matobang. Tama naman Ano bang mali sinabi ni Kuya Bal dito? Ayun ano sasabi? Sabi ni Kuya Bal sabi niya, follow naman kayo sa FB page ko na ito para lumaki ang kikitain ko at mamimigay ako ng tag-isang kotse. Alam mo naman si Kuya Bal, pero walang masama dyan. Alam mo bakit? Tingnan nyo guys inamin daw ni Kuya Bal, normal yan. Kahit naman ako, yan din sasabihin ko follow naman kayo sa FB page ko na ito para lumaki ang kikitain ko. Masama kung naghahangad siya lumaki ang kikitain niya. Sabi niya, mamimigay ako ng tag-isang kotse. Anong problema doon? Di ba, ate sinabi niya, kotse, hindi naman shabu. O kaya mag-alit ka dyan, sabi niya, follow niya FB page ko para lumaki ang kikitain ko at mamimigay ako ng shabu. Ayun, mali talaga yun. Pero kung sasabihin niya, mamigay ng kotse, syempre, hindi masama ba kotse ngayon? Kung bigyan ka ng kotse, anong masama doon? At least pantulong. Di ba? Ano masama doon? Kung sabi, kahit naman ako, nagangad ako malaking kikitain Ano masama? Hindi ka naman nagnakaw. Hindi ka naman di ba? At least ang kita niyan, through the Facebook. Hindi ka naman nang walang hiya At least naging naging totoo ka. Naging totoo lang si Kuya Bal sa sinabi niya. At least hindi siya plastic. Hindi tulad ng iba. Ayaw pang umamin pero may kupit.
Oh, follow naman kayo sa FB page ko na ito para lumaki ang kikitain ko at mamimigay ako ng tag-isang kotse. O, di ba? Anong masama doon? Anong pakialam mo? Pakialam mo. Ako nga sabi ko, paldo ko eh. Para lumaki kita. Anong problema mo? Oh. At dito, mga kahombre ko, ang kanya naman daw ka-love team ay okay na siya'y lumaya. So, nung sinabi mo na ayaw ko nang ipagpatuloy itong love team na to, we are totally disconnected. Ano sabi? Di ba no? Di ba si Celo, di ba? Anong point of view? Ano sabi niya? Kaya nga anong ipagtutulong kung wala kang kita, di ba? Pinapasama lang kasi nila. Kanya-kanyang perception lang po yan. Yun po, nasa sa akin naman daw po yung desisyon. Okay, so malaya mo naman. Opo. gawin. Pero yung tatay po kasi ni Kalingap Rab, si Kalingap Bal Santos Matubang po. First Siya po. Bal, Hello ate Aiko, shout out. Ma'am Inday Roof, shout out. Sa Ma'am Boss Noel Oliver, shout out. Santos Matubang Val. po. Okay, Opo. si Val pati Si Kuya Bal po. Opo. Yun po yung ayaw pong itigil po yung love team namin. Kasi yung yung views po, para po sa views, para sa sponsors. Kasi I don't know I don't know Parang, kasi si Kalinga Prab dapat siya makinig. Sinabi naman ni Kalinga Prab, stop na yung love team eh. Sinabi ni Kalinga Prab, si Kuya Bal kasi, alam mo naman si Kuya Bal. Siyempre content creator si Kuya Bal. Di ba? Dapat sa mga ganung point, tawag dito, sa mga ganung point, dapat inunawa mo na lang yung matanda. Kasi para sa sponsor, hindi nga nakagawa. Ang hirap lang po mag-comment eh. Totoo lang guys eh. Ang hirap lang mag-comment eh. Anyway, sabi niya yun? Baka sabihin dito ako nang baba siya. Nagiging logical lang ako. Itigil po yung love team namin. Kasi yung yung views po, para po sa views, para sa sponsors. Kasi normal kasi yun. Para sa views naman talaga yun. Pag nag-content, alam nyo guys, ganito po. Alam nyo, as a content creator like Kuya Bal Santos Matubang, lahat ng i-upload namin sa YouTube, for the views po talaga yun. So sabihin nyo, pera din naman po talaga. Halos lahat po kami. As long as nakamonetize ang aming mga video, pera po yan. Content. Kaya nga tinawag na content creator. Di content. Normal yun. Hello, Ma'am Jelly Manalili. Shout out. Sponsors po, sa mga natutulungan ko daw pong vlogger, yun po yung sabi niya po sa akin. Ngunit, si Val Matubang mismo, di umano, ang ayaw magpaalis sa kanya. Hindi. Ang may say kasi dyan, si Kalinga Prab. Si Kuya Bal, syempre, normally, talagang sasabihin niya, ayaw niya pa. Syempre, nagbablog siya, content niya. At hindi porket binalag niya, may control siya na may control siya na pigil. Hindi, walang control si Kuya Bal. Si Kalinga Prab ang may control dyan. Kasi siya ang manager. Si Kuya Bal lang, nagko-content. Yun ang unawa ko, di ba? Yeah. Dahil daw sa views, sponsors, Yun ang sabi, di ba? Claim yun. Anyway. at para, mga kahombre ko, hindi daw malaos ang mga vloggers ni Val Matubang. Oh my Parang di daw malaos. goodness, man. Parang di malaos. Kung ako, kasi, ito guys totoo po wala nating personal Si Edu, wala pang love team, sikat na yun eh. Totoo lang, kung sanari, Sir Merzano, totoo ba yun? Kasi ako ito, nagiging logical lang ako. Si Edu kasi, kahit wala pang love team yun, sikat na yun eh. May pangalan na si Edu. So, kahit wala tong Edsy, sikat pa rin si Edu, may kilala siya dahil meron siyang mga sponsor. May sponsor na si Edu before the love team. Yun po ang totohanan. Diba? Let's admit, sabi na natin, walang love team, sikat si Edu. Kilala si Edu sa Kalingap. Yun po ang ko Hindi dahil gusto ibalik yung love team para sa views. Siyempre, normal naman po yun. Pero, ewan ko po Tsaka hindi daw magiging sikat. I don't know. Crazy to, mga kahombre ko. Walang trabaho Walang trabaho, no money, no honey. Ayun ang totoo. At dito, tulad ng nangyari rin sa storya ni Norman Mangusin, ganito ang nangyari. Pinidikit niya na kay Mangusin. Galing Sabay pasok kay Mangusin Sabi ni Ilesa, sabi ni Kuya Bal na kung ayaw nyo na ang Edsy, ako hindi. Pero bandang huli, sinabi niya na hayaan nyo na sila, wag pilitin ng ayaw. Di ba? Alam mo naman si Kuya Bal, nakarapatan naman niya magsalita. Pero hindi naman niya pinipilit. Iba yung pinipilit. Kaya I don't know. Ay, ba't ganun?
Play natin. Lang, si Maagago. din sa kanila. Nung hindi kayo nagkasundo, gusto mo nang tumigil, gusto pa nilang ipagpatuloy, ano nangyari niyan? Kino-content po nila yung yung pamilya ko po. Buong pamilya ko na po. Anong content ba Sinasabi po kanila? nila na wala daw po kaming utang na loob. Tapos mga ito po, Yung mga paninira po mga sa- paninirang puri na po. Meron ka Tas bang yung- screenshot ng mga post na to? Meron po. Meron. Ganito guys ha, hindi ko po to video ha. Video po ni si Maagago po ang kinire ako dito ha. Oh. Saan po nila pinublish itong mga post na to, sir? Kung nakita niyo po. Sa ano po, sa YouTube po, sa ano, So, nagla-live. sa vlog talaga nila. Nagla-live po Luis? sila sa live po mismo. Opo. May Kasi video po, silang ginagawa na Opo. binabash kayo, kumbaga. Opo. Dito, malamang walang magiging laban itong babae, itong Venzi, mga kahombre ko. Kasi syempre, millions and millions ang followers ng Team Kalingap. So wala siya talagang laban. Hindi, alam mo Agago. Alam mo, may laban siya. Tandaan mo, wag mong gawing basihan ang subscribers. Alam mo Maagago, tuturuan kita ha. Ang laki ng channel mo, ikaw mag-isip ka. Alam mo, wag mong dali ng usapan sa laki ng subscribers. Yung mga reklamo, tandaan mo, bumabase yan sa testimony at evidence. Kahit anong laki ng channel mo, kung paldo ang evidence mo at yung testimony mo, kasi titignan ng korte yan eh. Kapag yung testimony mo magkaiba sa ebidensya, talo ka. Pero pag yung testimony mo, same sa ebidensya mo, kahit malaki subscribers mo, talo ka. Kasi lahat yan sa husgado pinag-uusapan, hindi sa YouTube. Sa social media, maybe, talo kasi malaki ang subscribers. Pero pagdating sa korte, iba usapan doon. Huwag mo dalhin yung usapan sa social media. Pumunta ka sa korte sa batas. Para maintindihan mo hindi usapan laki ng subscribers. Huwag mo pagbintangan yun dahil malaki subscribers, talo na siya. Hindi. Pwede siyang manalo, depende sa kanyang testimony na hindi pa iba-iba, hindi magbabago, at meron siyang ebidensya. Yan ang tatandaan mo, ha? Tagal mo na sa YouTube, di mo pa rin naiintindihan. Wala sa subscribers yung kahombre. Ha? Oh. Bandito, wasak na wasak to ngayon. Sasampalin ko silang parehas. Ganyan, mga kahombre ko. Ay, nako. Ganyan mo pinaglalaroan yung mga kahombre mo. Alam mo, hindi yan sa subscribers, kahombre. Pambira ka naman, oh. Ang gagawin ng mga tao na yan sa'yo. Kapag hindi ka na napakinabangan, wawasakin ka na lang kesa wasakin mo sila. Ay, hindi, oh. Wala, tapos na nga yung pabahay, tinulungan eh. Grabe ka naman, kahombre. Do your research, kahombre. Huwag puro daldal. Ito talaga, kahombre, oh. Understand that. Unfortunately, ayan ho ang roulette sa social media. Kapag umalis ka sa isang team na pinasikat ka, malamang wawasakin at sisiraan ka niyan. At yan ang Ay, hindi. Yan ang mali sa'yo, kahombre. Yan ang mali sa'yo, kahombre. Totoo ba yung sinasabi ni kahombre? Pag na umalis ka, sisiraan ka daw. Silipin natin ikaw kahombre Hindi ka nag-research, yan ang mahirap sa'yo eh. Tagal-tagal mo na sa YouTube eh. Ay, grabe ka kahombre. Pakinggan natin yung dating Angels na umalis sa Kalingap. Pakinggan natin. Diba? Daming issue, pumasok ako sa love team, hindi nag-work ang love team, na nag-crash yung na-build. Pero wala akong nire-regret kasi sabi ko nga, everything happens for a reason. And choices ko yun. Ginawa ko yun, pinili ko yun, so papanindigan ko yun. Kaya yun. Sana naiintindihan niyo po kung ano sinasabi ko kay Kalingap Rab. Kisawsaw sa ibang issue, hayaan na po natin sila. Kasi, minsan, may mga bagay na hindi naman talaga natin 100% na alam diba? Kung ano yung totoo, ganito, ganyan. Para hindi na tayo makadagdag sa sakit ng ibang tao, huwag na lang tayong magsalita. Kaya, yan. Yan po ang advice ko sa Medit community. So, yan. May mga nababasa po kasi ako may mga nababasa akong comments. Pero,
syempre, nirerespeto ko po kayo. Alam niyo yan, nirerespeto ko po kayo. Pero parang ayoko kasi na ma-involve ang medit community sa... Ayokong makapanaki tayo, 'di ba? As much as possible, yan ang palagi ko pong pinapaya sa inyo. Parang didiktahan ako laban dun sa mga taong wala naman talagang ginawang masama sa akin. 'Di ba? So, never po ako pumayag. Kaya iyon, tinanggal nila ako sa GC nila. Oh, di ba? Wala siyang sinasabing masama sa Kalingap. Kahit umalis na yan, kahombre. Na makipag ano na sa kanila, makipagsanib pero sa ganyan. Pero never. Never po akong pumayag kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun na para ano, hindi ako ganung klaseng tao na magpapadikta, lalo na pag alam ko namang mali. Tapos, especially, parang didiktahan ako laban dun sa mga taong wala naman talagang ginawang masama sa akin. Oh, di ba? Ano ka, hombre? Hindi porket umalis, ginawa ng masama. Ano ka, hombre? Sa inyo ebidensya mo. Puro ka dada ka, hombre. Dami mo inuutong viewers mo. Laki lang channel mo, pero wala kang ebidensya, hoy. Hombre! Laki ng viewers mo. Tingnan mo, ilan lang yung subscribers ko. Ang dami mo dada, wala kang ebidensya ka, hombre. Laki ng channel mo, putik. Di mo alam pinagsasabi mo ka, hombre. Wala kang mga ebidensya, puro ka akusasyon. O, ka, hombre. Ano, ka, hombre? Nasa yung mga ka, hombre niya. Di ba, no? Laki ng channel mo. Tingnan mo naman. Ilan lang yung subscribers mo. Puro ka dada, wala kang ebidensya. Nga ang ginawa ni Val Matubang di umano. Tanggalin po nila yung mga vlog po nila sa akin. And take down. Lahat po. Di ba, no? Sabog sa inyo, guys. Tandaan nyo, sa larangan ng YouTube at sa batas, kailangan okay ang i-testimony mo at ebidensya. Pag wala kang ebidensya, wala yan sa subscribers. Wala sa subscribers yan. Marami malaki subscribers pero hindi nag-iisip. Dada ng dada, wala namang katibayan. Okay. Video na inano po nila. Sige. Tapos hindi na po sir sila magko-content, hindi na nila gagamitin yung picture namin sa mga ano nila, ita-thumbnail, tapos lahat po na reactor nilang hawak, wag na po silang ano sa amin. So grabe to mga kahombre ko, yan palang gusto niya. Kaso may hirapan ka dito, Bea, kasi end of the day, paano yon? Ikaw nga yung isa sa mga binild nila, di ba? Tapos, Ulol, gago, wala na to. biglang gusto mo nang Tingnan mo. ipabura lahat ng mga videos, hindi magiging okay yon. Hindi magiging okay yun. Kasi nga si Kulaong, simulas kay Kulaong lang. Hombre, si Kulaong nga eh. Tignan mo lang, kinontent mo ng kinontent, ginatasan mo. Hombre, yun naman si Kulaong di ba si FLM, kinontent mo ng kinontent? Ang dami mo, tignan mo, sagana ka sa content kay, Di ba't ginamit mo din naman yung tao? Kaya sabi na natin, mali si FLM, may ginawang mali. Pero may karapatan din yan. Ginamit yung thumbnail niya, Kung makapagsalita ka, gawain mo din naman. Ano mga ka-hombre? Paano yung dedepensahan yan? Inaano daw, ginagamit yung yung muka. Siya rin naman, si Kulaong, ginagamit niya, di ba? Paldo. Bago ka magsalita, Kulaong, ay maagago. Tignan mo muna yung channel mo. Lintik ka. Puro ka Hindi mo tignan yung channel mo. Putik ka. Amirak. Lahat po video na inano po nila. Di ba guys, inaaway ko. Hindi siya inaaway. Ayun ang ebidensya ko. Mga thumbnail niya. Sige. Tapos hindi na po sir sila magko-content, hindi na nila gagamitin yung picture namin sa mga ano nila. Dito sinasabi nung tatay, hindi na pwedeng gamitin thumbnail nila. Dapat pati yung mga anti at yung mga reactor nila, dapat hindi rin sila gamitin. Para patas. Comment ka lang po, hindi ko siya binabash. Dapat hindi lang sa Kalingap, dapat din yung sa mga para walang gulo, di ba, no?
itatamnail, tapos lahat po na reactor nilang hawak, wag na po silang ano sa amin. So grabe to mga kahombre ko, yan palang gusto niya. Kaso may hirapan ka dito, Bea, kasi end of the day, paano yon? Ikaw nga yung isa sa mga binild nila, di ba? Tapos Ulol, gago, wala na to. biglang gusto mo nang ipabura lahat ng mga videos. Si Kulao nga, walang magawa sa'yo. Tinamnil mo ng tinamnil eh. Paano yung maagago? Paano yung maagago? Tinamnil mo ng tinamnil si, si FLM. Oh, di ba? Paano yun? Nambira ka, hombre. Nambira ka. Hindi magiging okay yon sa Team Kalingap. Gets mo? Gawain mo din naman. Ang hirap niya, no? Nambira ka. No way! Ako kayo mga tanga. Ako, hindi ako kasing tanga mo. Yun yun. Yun lang mga kahombre ko, di ba? At after niya hong sabihin to na ayaw na niyang mabanggit pa sa kahit na anong content ni Val Matubang, aba, nagwala ho ang ating kaibigan na si Val Matubang sa O, di ba? Nagwala daw. Nagwala daw. kanyang Facebook. Isipin nyo yun, mga kahombre ko, parang inaatake niya pa ang programa ni Senator Rapi Tulfo sa mga naging post niya. O eto na, mga paawa moments ni Val Matubang. Nako, exciting to. Nangyari rin ito sa atin, mga kahombre ko. Aggressive. Hindi ako papayag sa ginawa mo sa Kalinga. Pinasok mo kami. Pinasukan mo kami. Pumasok ka para kumita ka sa amin. Hindi ako papayag dyan. Ha? Biglang paawa. Mark Jason. At na-accounting kita na-accounting sa vlog ko po. Pasensya na po kayo. Ha? Oh, di ba di nagpapaawa yan? Tawag yan nagpapakumbaba. Malaki yung maagago. Magkaiba yung nagmamakaawa siya nagpapakumbaba. Pag galit na galit, asar talo ka. Kapag nagpakumbaba yung tao, sabihin mo nagmamakaawa. Siyempre nagpapakumbaba, ayaw na ng gulo. Di ba? Siyempre nabibigla, tao pa rin naman, hindi naman robot yan eh. Siyempre naaasar din yan. Ngayon, nagpakumbaba yung tao, di ba? Sabihin mo naawa. Magkaiba yun. Nagpakumbaba lang yung tao sa'yo dahil ayaw na ng gulo. Aggressive. Pumunta ka rito sa daet. Malalaman nyo kung sino si Val Santos Matubang. Nako naman. Oh, di ba? Ano yun? Totoo naman eh. Punta ka sa daet, hindi ka para maipagsuntukan niya si Kuya Bal. Ang sinasabi ni Kuya Bal diyan, pumunta ka ng daet para makita mo yung ginawa niya. Ganoon na magsalita si Kuya Bal pero para mapakita niya kung anong ginawa niya sa daet. Dahil karamihan ng pabahay niya na sa daet pero para pinapupunta ka diyan hindi para maipagsuntukan, no? Alam ko na to, mga kahombre ko, di ba? Napakadaling talaga. Ganon, di ba? Pag nanonood ka dito, clip lang pinapakita niya. Makikita mo si Kuya Bal parang masama. Clip lang yung pinapakita niya, hindi niya biniplay ng buo eh. Makikita mo doon sa video, hindi naman naghahamon si Kuya Bal eh. Sinasabi niya, punta ka lang dito ng daet. Sana sinabi ni Kuya Bal, si Kuya Bal salita. O punta ka dito sa daet, tangina mo. Punta ka dito, suntuan tayo. Di ba? Yun ang aggressive. Sinabi lang ni Kuya Bal, punta ka sa daet para makilala mo sino si Val Santos. Pinapupunta ka doon para makita mo kung anong ginagawa nila sa daet. Kung sinabi ni Kuya Bal, punta ka sa daet, tangina mo, suntuan tayo. Yun ang aggressive. Magkaiba yun. Huwag mo ipakita sa kahombre mo na ang tao masama, mabait yan. Hindi mo lang nagigets kasi yun ang gusto mo ipakita sa mga viewers mo. Alam ko, style din eh. Content creator din ako eh. Wala man ang pagbumura doon, walang pagbabanta. Paano naging aggressive siya doon? Mambira, Mambini, shoutout. Ang kilikilitiin niya si Val Matubang. Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Ito ang sinabi niya. Founder at president ng foundation na si Val Santos Matubang. Isipin niyo yan, mga kahombre ko. Ginagawa niyang news yung sarili niya. Ay, wala kang karapatan doon, kahombre.
Karapatan niya mag-post sa kanyang Facebook account. Ano ka ba? Kahit sino pwedeng gawin yan. Karapatan niya yan. Pambira ka. Dapat alam mo karapatan ng kapwa mo, kahombre. Nga, ginagawa niya ho ng article yung sarili niya. Wala kang karapatan doon. Ano ba yan? Di ba? Yun ang platform ni YouTube, ni Facebook. Yung nga iba, halos maglitanya sa kanya-kanyang post. Ba't pinapakailaman mo? Ano pakialam mo doon? Ay, iba talagang utak ni Val Matubang. Iba ang utak mo. Hindi mo kasi inuunawa. Iba ang utak mo, di ka na umuunawa. Facebook niya yon, syempre, Facebook niya, yung rules niya yon. Kung ano gusto niya i-post, ipopost niya. Ano ka ba, huwag pakialaman. Bira ka, oh. Founder at president ng foundation na si Val Santos Matubang, pinatulfo ng binahayan at tinulungan. Wow naman. Ay, nako, classic Val to, mga kahobre ko. Paduduguin ko yung muso mo. Pamilyang binahayan ko ng 4 na milyon. Saksi si Governor Dong Padilla, pinatulfo ako. Oh my God, saklap ng kapalaran ni Papa Val. Oh, maglapag ka muna ng Gcash dyan, Papa Val, Woo! Halata ka rin no? Halatang halata Gcash. Di ba? Papa Val Gcash! Alam mo, halos lahat gumagawa niyan. Tsaka walang problema at maglatag ka ng Gcash dyan. Sabi lang sa inyo, Papa Val, inggit ka lang. Di ba? Di ba? Ang dami-daming gumagawa nga. Iba nga naglalatag ng Gcash Hinuhuli ba ng pulis? Karapatan nila yon. Iba nga, pinopromote, sugal. Naglalatag ng Gcash. Ang dami-dami. May gagawa ka ba doon? Hira ka, inaano mo yung Gcash para magmukhang masama yung tao. Tsaka karapatan niya, pakailan mo kung may magbigay. Igit ka lang. Ano ang Gcash number ko? Alam ko. Di ba? Ano masama dyan? Tandaan. Ano masama dyan kung sabihin niya, Gcash number, bigyan ng 500. Pakailan mo doon. Ano ang Gcash number ko? Alam ko. Hindi, kahit 500. Di ba? Pinuputol niya yon. Piniputol niya yung clip para magmukhang masama si Kuya Val. Bira ka. Binigyan ko ng tindahan. Talagang ang ingay ho, ang ganda ho ng tono ng iyak dito ni Val Matubang. Wala ka nga pakialam doon kung maganda tono. Mind your own business. Pamilya, binigyan ko ng tindahan at bahay na 4 million at scholarship. Pinatulpo ako. Hu. 1, 2, 3, 4. 4 times ho yun, ha? Saklap ng kapalaran. Naku, kawawa naman talaga si Val Santos Matubang. Ano ba't ginaganyan yung mga tao rito sa Pinas? Abante tayo. Parang ayaw ko ng Parang ano siya, no? Alam mo, nakakatawa tong taon to. tumulong. Saklap ng kapalaran. Ikaw nang tumulong. Ipatulfo ka pa, Papa Val. Binigyan ko ng motor, tricycle, bahay. Ipapatulfo ako. Hu. Saklap ng kapalaran. Ayaw ko nang tumulong. Yan! Ano daw? Dagdag ko. Ano sabi? Walang sinabi doon. Ano? Sabi niya? Kapalaran. Ayaw ko nang tumulong. Yan! Huwag ka na kasi tumulong. Ano ka ba naman, Val? Bakit? Bakit ako? Galing niya, no? Magaling talaga itong mga no? Kaya nadadali to, Bakit nyo ako kinakalaban? Putangin na nyo, ha? Pinatulfo ako. Bakit daw hindi ako makamove on sa EDSI? EDSI forever. Walang iwanan si Papa Val. Ang mga bayagyo, mga animal kayo. So, ibig sabihin, walang mag-move on. Fuck Ravi Tulfo. Ang mahalaga, mga kahombre ko, magpatuloy. Ay, tanga, no? Hindi niya nagigets yung idea. Nasa isip kasi niya, sinabi kasi ni Kuya Val, for EDSI forever. Ano lang naman ni Kuya Val, yun yung parang, alam mo yun, yung parang yung mga sinasabi ng supporters, kahit wala ng love team, para sa kanila, EDSI forever. Kumbaga, memory siya. Sa kanya, nasa isip niya, pinapakita niya rito, pera. Gumaganon siya. At yun yung itsura niya rito. So, ganun yung pinapakita niya sa mga viewers. Tapos, pag nung sinabi ni Kuya Val na EDSI forever,
Pero hindi naman talaga yung intention ni Kuya Bal, EDSI forever, kasi gumaganon siya. Ako kasi sabi ko, EDSI forever. Di ba? Hindi na masama kasi gusto ko lang naman yung parang expression mo yon. Na kahit wala na yung love team, nandun para sa memories mo. Basta ikaw naniniwala ka. So walang masama doon. That's it. Right niya yung para sabihin niya. Maagagawang mo sabihin pera-pera. Iniwanan nga siya ng ibang mga sponsor eh. Di ba? Iniwanan nga siya eh. Gumawa nga ng team eh. Oh, yun ang sinabi niya bang EDSI forever, yung mga ibang sponsor ba umalis? Umalis. Hindi niya goal yun, maagagawang pakita sa tao na ganun yung intention ni Kuya Bal dahil sa pera. Wrong! Ang pagkakakitaan kasi si Papa Val ay laging paldo sa content. Ay, Di ba? Ikaw rin naman, paldo. nako, baka Papa Val yan. Okay, mga tanga. Tinulungan mo na. Siniraan ka pa. Founder ng Kalinga, Pinatulfo. Oh my God, Papa Val. Paulit-ulit. At hindi talaga nito, Norman Mangusid style to. Kung naalala nyo, mga kahombre ko, di ba? Utot mo. Utot. Parang kinampihan pa nga nito si Norman Mangusid nung umpisa eh, di ba? O, kasi ikaw, puro ka lang laki ng katawan, laki ng Share niya lang. Ikaw naman, nag-share lang, kinampihan agad. Tsaka kung kinampihan, wala ka naman pakialam doon. Puro ka mag-move on ka naman kay FLM. Ang topic mo si Bal Santos. Pinapaano mo si FLM. Mag-move on ka. Lintik to si Maagago. Love na love mo si FLM ha. Grabe ka, pinagkakita mo na ngayon tao eh. Hindi ka pa rin makamove on, Maagago. Hindi ka makamove on sa kaaway mo ha. bunganga. Pero unang-una, weak ka, bakla ka, tulongges ka, tukmul ka, kupal ka, animal ka. Yun. Same na same talaga sila ng mentalidad. Ito yung... Hindi. Sabi mo lang yun. Mentality mo yun eh. Sabi mo lang yun. Ano ka ba? Sabi mo lang yun. Ano mo yung claim mo lang yun eh. Mga masarap durugin, mga kaobre ko. Alam Yabong Sarap durugin. Dudurugi mo? Talaga? Ang bira. yan, ito Tsaka panay kulangot ka ng kulangot. Magago. Ba't panay kulangot ka ng kulangot? yung mga masarap durugin, mga kaobre ko. Alam O yun ba't panay kulangot ka? Ang bira si Anong nangyari kayo Magago. Ba't nangungulangot ka dyan? Kanina ka pa kulangot, napapansin ko ha. Ang bira yung kulangot mo na. Kanina pa yan eh. Ganun eh. ito pa. Oh. Itinaon pang kasal ng anak ko, ha? Makakaawa, mga kaobre ko. Padalhan nyo na to ng Gcash. O kaya naman, itap-tap send mo na yan. Inggit ka lang. Ikaw ba isang OFW at ikaw ay fan ni Val Matubang? Ano naman niya Awang-awa ka sa kanya dahil sa mga nangyayari sa kanya ngayon? Di ba? Aba, ano pang hinihintay mo? Ilabas mo na ang iyong sponsorship money at Inggit ka lang. ipadala mo na sa Taktasen. Di ba? We are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo. Ano to? May pag ganong-ganong ka na. Tap-tap putik. Putik ka to? Mira. Niyang laban kasi alam mo naman, klarong-klaro naman sa'yo ng iyong kalaban mahinang tao. Uy, grabe yun O, di ba, normal na tao lang. Tapos kung sino-sino nang pinapangalanan mo dyan, ikaw Wala kang pakialam doon. Ito naman, talaga, Papa Val, ha? Bad yan. Duwag yan, gonggong na, duwag pa. Pinatulpo si Papa Val dahil babawin ko daw yung bahay nila. 367 na pabahay ko. Wala akong binabawi, Papa Val. Bilang na bilang. 300. Of course, ano ka ba? Saan ka nakakita, nagbabahay ka, hindi mo bilang? Papansin to, no? Saan ka makakita? Siyempre, kabisado niya bilang ng bahay niya. Ano problema mo kung bilang na bilang niya? Mamira ka. 67. Ha? Hindi ho 370 yan. 367. Kung ako sa'yo, Val,
bilangin mo na rin yung ibang hindi mo pa nagagawa. Gawin na lang natin na 367.5 kasi yung isa maybe patapos na, di ba? Sakit ang ulo ko sa inyo I-precise mo na, Papa Val. Ikaw naman, ah. Galing niya, no? Talagang pag pinanood mo to, talagang aping-api si Kuya Bal, no? Mga content creator talaga, Baka Papa Val yan. Gcash mo na, Gcash! Papa Val, let's go! Inggit na inggit, walang Gcash.